Ayaw makipagkita sa binata ng chatmate na nakakapalagayan na niya ng loob, sesuko na ba siya? Hindi malaman ni Berta ang gagawin ng sabihin ng kanyang kachat na si Alduan na nais na siya nitong makadaupang palad, nais na nitong makipagkita sa kanya, matagal-tagal na rin kasi silang nagkakausap sa dating app. Subalit kahit kailan, hindi pumayag si Berta na makita siya ni Alduan kahit sa video call. May katabaan kasi si Berta, ikinahihiya ni Berta ang kanyang katawan, pakiramdam niya, ang pangit-pangit niya. Lumang larawan ang mga naka-upload sa kanyang dating app, mga dating larawan, anong magagawa niya kung masarap kumain, marami siyang pera, kayang-kaya niyang bilhin ang mga naisin niyang pagkain kapag pagod siya mula sa trabaho, isa siyang line producer sa isang TV network. Sanay siya na nasa likod lamang ng camera, sanay siya na nagtatago lamang. Kaya hindi niya malaman ngayon kung papayag ba siyang makipagkita kay Alduan, nahulog na raw ang loob nito sa kanya. At aaminin niya, ganoon din ang nararamdaman niya rito, digital na talaga ang panahon, posible na talagang mahulog ang loob ng isang tao sa kanyang kapwa sa pamamagitan lamang ng pagpapalitan ng mensahe, o kaya naman ay pagpapadala ng litrato ng mukha. Mukha lang, hindi katawan, kung tutuusin ay maganda naman siya, at wala namang nanlalait sa kanyang mataba siya, ang problema niya ay sarili niya. Kailangan ko ng magpapayat, kailangan, payat o sexy ako kapag nakita na niya ako, nasabi ni Berta sa kanyang sarili. Kaya nang tanungin ni Alduan si Berta kung kailan ba sila pwedeng magkita, nag-isip ng alibay ang dalaga. Alam mo kasi, marami kaming ginagawa ngayon sa network, bukod kasi sa teleserye line producer din ako ng isang sitcom at isang variety show, hayaan mo, sasabihan kita kapag maayos at maluwag na ang schedule ko, palusot na lamang ni Berta. Naiginalang naman ni Alduan, naku, ganoon ba? Sige, ayos lang, handa naman akong maghintay, yung 7 buwan nga na pag-chat natin ay nakaya kong hintayin, ito pa kaya? Totoo naman ang mga sinabi ni Berta, isang teleserye, sitcom, at variety show ang ipinahawak sa kanya na talaga namang kumakain ng kanyang oras, ngunit kung tutuusin, kayang-kaya naman niyang iset kaagad ang kanilang pagkikita ni Alduan. Nahihiya lang talaga siyang magpakita rito na lumba-limba siya. Kaya ang ginawa niya, sinimulan na niya ang pagdadayet at pag-eehersisyo kahit na pagod na siya mula sa trabaho. Kahit gabi o madaling araw na, pagkatapos ng taping o anumang trabaho ay talagang gumugugol siya ng oras upang mag-ehersisyo, hindi alintana ang patang-patang katawan. Hindi nakagugulat na isang araw, bigla na lamang siyang nahimatay dahil sa labis na kapaguran, nang tinangkapan niyang mag-ehersisyo pagkatapos ng halos magdamagang taping para sa kanilang teleserye na malapit nang matapos, kaya papasa na sila. Halos hindi na rin kasi siya kumakain, pati na tinapay na lamang siya upang mangayayat na siya. Na-hospital si Berta, hindi siya nakapagtrabaho, hindi rin siya nakagamit ng kanyang cellphone, kaya halos 3 araw niyang hindi nakausap si Alduan. Sa ika-4 na araw, saka pa lamang niya nahawakan ang kanyang cellphone, agad siyang nag-selfie at in-upload ito sa kanyang MyDay, naglagay rin siya ng status sa kanyang wall na maayos na ang kanyang kalagayan at wala nang dapat pang ipag-alala. Ngunit isang hindi inaasahang bisita ang bumungad sa kanya, may bitbit itong pulumpo ng mga bulaklak at basket na punong-puno ng prutas. Agad na namuka nito ni Berta, Alduan, gulat na pagkukumpirma ni Berta sa lalaking dumalaw sa kanya. Oo, ako nga, ikaw ba si Berta? Tanong ni Alduan. Gustong lumubog sa kanyang kinahihigaan si Berta, bakit naman sa ganitong sitwasyon pa siya makikita ni Alduan, wala man lang siyang make-up, wala siyang kaayos-ayos, ang langis-langis ng mukha niya, mukha siyang may sakit, dahil nagkasakit naman talaga siya. Teka muna, paano nito nalaman kung nasaan siya? Oo, ako nga, hello, nice meeting you, pipasensya ka na kung sa ganitong sitwasyon pa tayo nagkita, obviously nagkasakit ako. Kaya nga nandito ako sa ospital, nasabi na lamang ni Berta. Gusto niyang pag-alitan ng sarili sa mga pinagsasasabi niya, natural, nagkasakit nga siya kaya nga nasa ospital, di ba? Nabasa ko kasi ang status mo, nakalimutan mo na ba na it specialist ako, nagawa kong matuntun kung nasaan ka, pinag-alala mo ako, Berta,
3 araw ka kasing hindi nagparamdam sa akin. Ngayon, alam ko na kung bakit, kaya ipinasya kong dalawin ka. O ngayon, nakita mo na ako, ang taba ko no, ang pangit-pangit ko. Ha? Hindi ka naman pangit, Berta. Saka, tanggap ko kung ano man ang figure mo. Ang totoo niyan, mas gusto ko nga ang mga ganyang katawan dahil masarap yakapin, nakangiting sabi ni Alduan. Kabaligtaran ng kanyang mga iniisip at inaalala, hindi na dismaya si Alduan nang makita si Berta, hindi rin siya nito iniwan habang tuluyang nagpapagaling sa ospital. Aarte pa ba siya? Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Berta na sagutin ang panliligaw ni Alduan. Bihira lamang ang isang pagkakataon na makatagpo ng isang taong tatanggapin ka ng buong buo kung ano man ang hitsura o figure mo. Tumagal ng 2 taon ang kanilang pagsasama bilang magkasintahan hanggang sa sila ay magpakasal at biyayaan ng 3 anak, nagsama sila ng maligaya at tanggap ang isa't isa.